una need mo maglagay ng employee number and then ang password. File maintenance, dito pwede kayo mag-add for example supplier. So supplier, kahit natin lahat, ito lahat ng supplier. So mag-add tayo ng bago, kunyari ang company is PRB, ang surname is sample, okay, and then Philippine, City Manila, 0 Manila. So ito yung supplier, kuha tayo ng bagong supplier. So ito yun. Next, sa product, ito lahat yung product, gagawa tayo ng bagong product. So first, yung product code X001, supplier, so piliin natin yung kaganina, okay, and then ang product name ay for example sample product, okay, and then yung kung magkano mo binibenta, and then yung type, kung anong type siya, for example tablet, sample tablet, and then yung critical niya. Okay, so kung hanapin natin yon, si product code X001, siya yung ito. So 0 pa yung remaining quantity niya. So paano tayo makapagdagdag ng quantity ni X001 sample product? So pupunta tayo ng transaction, punta ng purchase order. So burahin muna natin to. Yan, delete. Okay, so gagawa tayo ng order nya. So dito hanapin natin, type natin yung sample product. Okay, and then ito yon. So order tayo, ilan yung order natin? 100. So okay, enter. Okay, so ito na siya. So pending, may order tayo na si X001, order natin 100. Receive na natin siya. Okay, receive. Okay, ilan yung na-receive natin? 100. Tapos magkano natin siya nabili? Okay, so nawala na siya dito sa purchase, mapupunta na siya kay receive. So yung receive, kunyari yung date purchase, okay, so 12/27/2014. so ito siya, ito yon. Yan, so nag-receive tayo ng 100. Ito siya. Okay, yan, bali magkaiba yan, magkaiba yung dalawa, magkaiba sila. Ito kasi tablet, ito lotion. So tablet yung in-order natin kagina, tsaka ni-receive natin. Okay, and then yun na. So yun sa receive yun. Okay, so here dito sa POS product, ito yung mga transactions na nabenta. So nagbabasa pa siya, masyadong marami. So ito yun. Ayan, so punta muna tayo ng POS. Okay, so ito yung list ng mga products mo selling. Ito yung mga list ng mga product na binibenta mo. Okay, so pipili ka muna ng customer. Okay, so pag nakapili ka na ng customer, type mo yung product code. So ito siya, 100 pa raw siya. Ito yun. Okay, and nilagay mo yung quantity 1. So automatic real time nabawasan na yon. So ito 1. So yung X001, ito na siya, naging 99 na lang. So mag-order pa tayo ng 10. Ano pa tayo? Bibili pa tayo ng 10. So 10 to, dapat magiging 90 to, tapos magiging 11 to, kasi same lang yan. Okay, so yan, 89 pala, tama, naging 89. 11 kasi kaganina 100 to, 11 minus 11, so 89. Okay, so isa pa, order pa tayo isa, so dapat maging 88. Si X001 88. Okay, next, ito yung mga list, diba? And then for example naman yung 170, yan, 34 siya, kunin natin yung 4, 30 na lang yon. Ito yon. Okay, so enter tayo ng cash, F6 daw. So F6, or pwede natin i-click dito. So enter tayo, kunyari 2,000 pesos yung binigay ni customer. So ito na yon. Here, ito na yung change, ito na yung kung magkano yung total binayaran niya, kung magkano yung binigay niyang cash. And then F12 para kung bibilin mo na, kung magpiprint na tayo na sibo. Okay, so pag print, mamimili ka ng printer.
And then ito yung resibo na mapiprint. Ito siya. Okay, sample lang yan. Okay, yun. So ganun lang siya kadali. And then back tayo. Okay, so hanapin natin siya. Okay, a date. Ang date ngayon is 12/27/2014. Search. So ito siya, yung kaganina parehas natin binili to ngayong araw na to, yung 12 pieces na X001 tsaka yung 4 pieces na 170. Okay, so kung gusto mong i-void naman siya, check mo lang yan tapos void transaction. For example, dito sa fine maintenance, si X001 is 88 na lang. 88 na lang siya. Kaganina 100 siya. 88 na lang siya kasi may bumili na 12 siya. Na 12 na pieces na ganon. So kung i-void natin to, dapat magiging 100 to. Okay? Kung void, yan. Pagka void nyan, so mawawala na siya dyan. Search natin ulit yun. Wala na siya. Dito, kung search natin yun, 100 na siya. Kasi naibalik na. Naibalik na yung quantity na yun. Yung binenta. Naisoli ba? Naisoli, ganon. Okay. So, ang transaction natin nung araw na to is 4 na 170 yung product code. Na 4. So, sa reports naman, okay, may sales reports tayo. Ito yung sales report for this day. Okay, for this day. Ito yan. Yung starting date, tsaka end date. Samples for list o check o selling. Sa selling natin, ngayong araw na to, ang benta natin is 100 pesos. Na ang benta natin, binenta natin kay, ito kasi customer, yung oras, kung magkano natin siya nabenta, kung ilang quantity, and so on. And then, for example, kung yung buong ano naman, buong year, so ito siya, ayun yun. Okay, so same sa product, pare-pares lang siya. Ito yung listahan ng buong product mo. Ito yung mga product na nasa in critical na. Ito yung mga product na nasa purchase order pa, yung pending. Ito yung products na na-receive mo natin. Ang na-receive mo ngayong araw na to is ito. Ito yung kaganina, yung 100, tapos back order, product sales. Pipili tayo ng product. So hanapin natin yung X001. For example, ano bang name nun kaganina? Si Aciclovir. So Aciclovir, ito yan. So ito siya, benta natin ngayong araw na to. Yan yun. Okay, kung baga ito yung mga benta, yung product na to, ito yung date ng kung kailan siya nabenta. So pwedeng buong ano din yan, depende sa date mo. For example yan, sa range ng date na to, itong product na to, ito lahat yung benta. Okay, so customer, kay customer, pili ka dito ng customer, and then preview. Yan, okay. So financial, ganyan. Okay, next, sa utilities, critical, ito yung mga product mo na in critical level na. Okay, yan. And then ito yung archive, ito yung mga product na binura mo na, so pwede mo siya ibalik. And then ito yung audit trace, kung sino man naglogin siya, pumunta siya rito, ganyan. And then ito yung backup and restore, so pwede ka mag backup dito ng database mo, and then mag restore. File maintenance, ito yung mga listahan nung mga types ng product mo. Pwede mo siyang tignan, kunyari yung syrup, remove natin yan, click mo remove. Okay, so wala na siyang syrup, so maglagay tayo ng kunyari sample type. Okay, no special, hindi pala yun. So sample type. Okay, so ito yun. So branded natin, yan yan. So yan yung makikita mo doon sa product sa file maintenance. Security, ito naman para kay admin, ito yung starter form, o ito yung employee. Okay, and then sa receipt, ito yung title, tin number, address, comment, and then yung what. Okay, yun yung sa settings. So sa help, may about us, saka yung manual. So yun, bali ganun siya kadali. So
Ulit, kung magtatransact tayo, go to POS lang to, or F2 para shortcut. Ganun. Yan, so madali lang siya. Kung sa hypermarket, parang ganito lang siya. Parang kung sanay na kayo, ganyan. Tapos 138, 138, ganyan. 177, ganyan. Tapos F6, 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 1000, tapos F12, print. Okay, hindi mo na kailangan ng mouse. Yun. So, ganun lang siya kadali. Or, pwede naman kung product code or product name. So, pwedeng product name, kunyari Acne, ganyan, 1, tapos sample. Yan, kahit hindi mo na siya kompletuhin, basta yung dalawang red, kung ano yung nasa loob ng dalawang red, siya yung binibenta natin. So, yan, P, siya na yan. So, lagay natin 9. So, yun ulit. So, sample P, yan, 90 na lang siya kasi kinuha natin yung kaganina. So, click mo yung F6, enter ka ng F6 enter ka ng cash, so 1,000, and then click mo yung click mo yung F12. Okay, tapos pili ka ng printer. Kung wala ka naman printer, cancel mo lang, escape, and then ito na yung initial na resibo mo. So, ayun. So, log out muna tayo, and then tapos na.